Sa pagbabago ng eksena, makikita natin na ang prinsesa, kasama si Iona at ang itim na kuneho, ay nakabalik na sa ika-79 na palapag habang sinasabihan siya ng itim na kuneho na magpakatatag. Ngunit hindi makapaniwala ang prinsesa na napalaya si Greed, bagamat sigurado siya na tiyak na pagbabayaran ng baboy ang kanyang mga masasamang gawa. Gayunpaman, nagtataka siya kung paano ito mangyayari. Ngunit ngumiti si Iona at sinabi sa prinsesa na si Greed ay ilalagay sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay at dadaan sa isang masusing imbestigasyon. At sigurado si Iona na hindi na niya hahayaang makapuslit ang baboy sa susunod na pagkakataon. Lumingon ang prinsesa habang tumatango ang itim na kuneho, masaya na naroon ang lahat upang suportahan siya. Ngunit higit na mahalaga, nakakaramdam siya ng malaking dami ng enerhiya sa ika-79 na palapag at nagtataka kung kanino ito nagmumula. Habang tumitingin siya sa harapan, nakita niya na maraming minotaur ang nagsasaya gamit ang alak na gawa sa bigas. Kakaiba ang kilos nilang lahat matapos itong inumin dahil mahina talaga silang uminom, gumagaan na ang pakiramdam nila sa isang sip-sip pa lamang ngunit nais pa nilang uminom ng uminom. Nagtaka ang prinsesa kung ano ba ang nangyayari sa kanila. Pagkatapos ay makikita natin si Theo na dumarating sa likuran nila, masaya na nakabalik na sila sa ika-79 na palapag. Lumingon ang lahat sa gintong pusa na mga ngalakal, at tinanong siya ni Iona kung bakit tila umaapaw ang mana sa ika-79 na palapag, dahil maging ang mga minotaur ay umaakto ng masigla na tila ba nasa isang ganap na ibang mundo. Habang nakatingin sa mga dambuhalang nilalang na nagsasayawan, ipinaliwanag ni Theo sa mga bagong dating na habang wala sila, sa wakas ay nagsimula na ang Harvest Festival of Abundance. Nagulat silang tatlo at nagtaka kung ano ang pagdiriwang na iyon. Ang eksena ay muling lumipat sa mga miyembro ng Raccoon Guild, na ipinakilala ang kanilang sarili bilang guild mula sa Golden Tower. Ipinaliwanag nila na ang Golden Tower ay pinamumunuan ng isang dambuhala at dakilang gintong dragon, isang babaeng nagngangalang Artemis. Ang mga gamit na dinala nila sa Black Tower ay inani ng magsasaka ng tore na paborito ni Artemis sa loob ng Golden Tower. Ang pangalan niya ay Cecilia, at siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay na iyon. Makikita natin na ang magsasakang ito ay may tila nakatagong pagkakakilanlan, ngunit mula sa kanyang mga tainga, mahihinuhan nating siya ay isang elf. Nagulat si Sejan na mayroon ding ibang mga magsasaka sa ibang mga tore, at nag-isip kung maaari ba siyang makakuha ng ilang panla ng palay mula kay Cecilia. Ngunit ang mga Raccoon mula sa guild ay nagtaka kung ano ang panla. Ipinaliwanag ni Sejan na ang panla ay pananggagalingan ng palay, ay maaari ring itanim sa Black Tower, na gagawing madali at efficient ang lahat para sa dalawang tore. Naintindihan ito ng pinuno ng Raccoon Guild at sinabi kay Sejan na tiyak na ipapaalam niya ito kay Cecilia, at nangakong magdadala ng ilan kapag nagkaroon ng pagkakataon sa susunod na Harvest Festival. Dahil dito, labis na natuwa si Sejan. Nagtaka si Sejan kung gaano pa katagal bago ang susunod na pagdiriwang, ngunit ipinaalam sa kanya ng Raccoon Guild na maaari lamang silang lumipat sa ibang tore kapag bumukas ang portal sa panahon ng Harvest Festival. Nang marinig iyon, medyo nalungkot si Sejan at nag-isip kung kailan ang susunod na pagdiriwang at kung gaano ito katagal aabutin. Eksakto yun, sa likuran niya, isang gintong kislap ng liwanag ang nagsimulang magmula, at si Baby Bear ang unang nakakita nito. Sa sandaling iyon, isang abiso mula sa sistema ang nagsabi kay Sejan na ang unang paligsahan ng Harvest Festival ay gaganapin sa madaling panahon at malapit nang magsimula. Ang lahat ay dapat magtipon sa harap ng Red Ribbon Giant Carrot Altar. Nagtaka si Sejan kung ano ang paligsahan sa pag-aani ng carrot, ngunit ang mga minotaur ay hindi nag-atubili. Hinablat nila ang itim na kuneho at ang iba pa sa kanilang malalaking kamay at nagmadaling pumunta roon, dahil naakit sa matamis na amoy. Parehong nagulat ang sanggol na oso at si Sejan nang makita ito, hindi man lang nila malinaw na makita kung ano ang hawak ng mga minotaur, at nagtataka kung ano ang nasa mga kamay ng Ox King. Ang eksena ay lumipat sa dambuhalang gintong carrot, na kumikinang sa gintong liwanag at napapalibutan ng kulay rosas na hamog. Sa wakas ay dumating si Sejan, at nang marating niya ang bukid, lubos siyang nagulat nang makita na ang lahat ng mga pananim ay handa na namang anihin, kahit na sigurado siyang katatapos lang niyang mag-ani kahapon. Nagtaka siya kung paano muling tumubo ang lahat ng mga carrot sa loob ng wala pang 24 na oras.
Ngunit alam ng mga dating kuneho na dahil ito sa dambana ng gintong carrot. Namangha ang lahat habang lumalabas ang abiso ng sistema, na nagsasabing isang espesyal na gantimpala ang ibibigay sa loob ng 10 minuto sa sinumang makakaipon ng pinakamaraming carrot. At ngayon ang lahat ay handa na, kasama ang mga kuneho, ang sanggol na oso, ang mga lobo, at ang mga minotaur. Si Sejan ay kasama ang rey ng bubuyog, at nagpas siyang subukan ito dahil mayroong gantimpala. Humanda siya at tinanong ang mga minotaur kung handa na ang lahat, at ang Ox King ay ganado rin dahil alam nilang sila ang makakakuha ng pinakamaraming gantimpala. Samantala, ang mga cute na raccoon mula sa Raccoon Guild ay nagsisilbing mga cheerleader, hawak ang iba't ibang instrumentong pangmusika habang nagsasayawan sa paligid, at sinasabihan ang lahat na magpakatatag. Maging si Theo ay nag-cheer para sa Tower Farmer Chairman, ngunit nagtaka si Ayuna kung bakit hindi sumasali si Theo. Nilinaw ni Theo na siya ay isang wandering merchant at hindi isang magsasaka. Nagulat si Theo nang lumapit sa kanila si Batbat, at nagtaka kung bakit hindi sumasali ang tatlo upang magsaya sa pagdiriwang matapos bumalik mula sa korte. Ngunit ipinaliwanag ni Ayona na wala sila sa mood na mag-enjoy sa Harvest Festival sa ngayon. Sinabi ng prinsesa na dahil wala siyang nagawa, nakaramdam siya ng pagkadismaya dahil kailangan nilang makaisip agad ng susunod na plano, lalo na't muling napalaya ang maruming baboy na si Greed. Pagkatapos ay isang berdeng liwanag ang nagsimulang kumislap sa buong ika-79 na palapag. Tiningnan ni Theo at ng iba pa ang gintong carrot habang nagsisimula itong magliwanag ng mapusyaw na berde, na hudyat ng pagsisimula ng paligsahan. Ngayon, ang lahat ay handa ng tumakbo habang nag-aani ng mga carrot, nasasaksihan ng pagdiriwang gamit ang sarili nilang mga mata. Si Sejan at ang mga magsasakang kuneho ay bumubunot ng 2 carrot ng sabay sa bilis na hindi makapaniwala, habang tumutulong din ang rey ng bubuyog. Napagtanto ni Sejan na maaari na niyang makumplito ang quest na natanggap niya para sa pag-aani ng 100,000 beses habang nag-e-enjoy din sa Harvest Festival. Isang bato, 2 ibon. Ngunit nakita natin ang lahat ng mga minotaur na walang ibang ginagawa kundi ang tumalon sa lupa at ay body slam ito para tumalsik ang lahat ng mga carrot dahil sa lakas ng puwersa. Inisip ni Sejan na pandaraya ito habang nagliliparan ang mga carrot sa kung saan-saan, at bakas ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha. Pagkatapos ay muling nagbagong anyo ang baby bear sa kanyang dambuhalang anyo, dahil alam niyang hindi niya hahayaang matalo ang kanyang ama. Ang dambuhalang baby bear ay hamampas ng isang paa sa bukid, na nagpatalsak sa hindi mabilang na mga carrot. Napakatindi ng impact kaya nagbitak ang lupa, at ang mga carrot ay lumipad kahit saan na parang mga meteorite. Isang umiikot na carrot ang nagpabagsak sa maliit na hamster sa lupa. Nagulat sina Theo at ang prinsesa sa nangyayari. Nagmamadaling lumapit si Theo at nag-alala kung ayos lang ba ang hamster. Si Ayuna, na may luha pa sa mga mata, ay nagmatapang at sinabi kay Theo na hindi siya natatakot dahil siya ang pinuno ng Wizard Association ng Torre na nagngangalang Ayona. Nang marinig iyon, humagalpak ng tawa ang prinsesa, at ang batang itim na kuneho ay lumingon sa kanya, na pagtantong sa wakas ay nakangiti na ang kanyang crush. Masaya siyang makitang nakangiti ito. Humingi ng paumanhin ang prinsesa at sinabing hindi niya sinasadyang tumawa, ngunit naisip niya na hindi dapat sila lang ang malungkot. Isinantibi na ng iba ang kanilang mga alalahanin at nag-e-enjoy sa Harvest Festival, kaya sinabi niya sa lahat na ayos lang siya at dapat nilang lubusin ang saya ng pagdiriwang. Ngumiti na rin si Ayuna. Ang eksena ay lumipat sa ibang bahagi ng bukid, kung saan nagkakarera ang baby bear at ang Ox King. Tumangging matalo ang Ox King, itinataya ang kanyang karangalan bilang boss ng ika-79 na palapag. Ngunit alam ng baby bear na sa kanya ang tagumpay dahil nagtatrabaho sila bilang isang koponan. Bigla, silang dalawa ay nagsimulang magliwanag ng gintong psychic energy at nagsimulang lumutang sa hangin. Naghihiyawan ang mga raccoon sa kalituhan habang ang baby bear at ang Ox King ay natakot, sa pag-aakalang mahuhulog sila anumang oras. Pagkatapos ay nakita nila na ang lahat ng mga naaning carrot ay itinataas din. Si Sejan at ang iba pa ay nakulong sa parehong gintong aura, nagtataka kung ano ang nangyayari. Hindi ito ang gintong carrot, kundi si Ayuna. Ang kanyang tungkod ay kumikinang sa kumukutitap na ginto habang gumagamit siya ng anti-gravity magic.
Ipinaliwanag ni Ayuna na dahil ang buong palapag ay umaapaw sa mana ng kasaganaan, naging posible ang ganoong mahika. Itinaas niya ang bawat carrot sa bukid, kasama ang lahat ng nahuli sa spell. Habang ang lahat ng mga carrot ay nagtipon sa himpapawid, natapos ang paligsahan. At ang abiso ng sistema ay nag-anunsyo na ang unang pwesto ay para kay Ayuna, na may humigit kumulang 3,000 carrot. Ang ikalawang pwesto naman ay ang Baby Bear, habang ang ikatlong pwesto ay ang Ox King. Bumagsak si Sejan sa lupa, nagrereklamo kung paano ito naging ganap na hindi patas. Ngunit ang Baby Bear ay bumalik sa dati nitong laki at masayang sinabi sa hamster na napakasaya nito, at nais niyang gawin itong muli sa ibang pagkakataon. Humanga rin si Theo sa cute na hamster at pinuri itong muli, sinasabing napakahusay niya. Dahil doon ay namula si Ayuna. Habang nagbabago ang eksena, naisip ni Sejan na marahil ay dapat din siyang matuto ng mahika, dahil maging ang kompetisyon ay magiging mas patas ng kaunti. Samantala, ang prinsesa at ang itim na kuneho ay nagtatawanan habang ang gintong carrot ay kumikinang sa hangin, naghahanda para sa ikalawang paligsahan. Ngunit ang eksena ay lumipat sa isang madilim at nakakatakot na lugar. Isang kulay asol na portal ang bumukas, at nakita natin si Eileen na nakatayo roon, nakakadena at may mga gapos. Tinanong siya ng kanyang lolo kung handa na ba siyang tanggapin ito. Alam ni Eileen na kung gagawin ito ng kanyang lolo, dapat ay sa panahon ito ng Harvest of Abundance Festival, dahil ang ika-79 na palapag ay umaapaw sa mataas na antas ng enerhiya. Sinabi ni Kaiser sa kanyang apo na direkta siyang magsasagawa ng polymorph gamit ang aparatong nasa kanya. Pagkatapos ay pinaandar niya ang makina, at nagsimulang mahirapan si Eileen habang ang dambuhalang kapangyarihan ay dumadaloy sa kanyang katawan. Nag-aalalang nagtanong si Kaiser kung ayos lang ba siya, ngunit tumangging tumigil. Si Eileen, iniisip lamang si Sejan at kung paano niya ito sa wakas ay makakatagpo. Dahan-dahan, ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Ang kanyang silhouette ay nagbago, naging mas matangkad, mas pino, at mas may kurba. Ang hubog ng isang magandang babae ay nabubuo habang nagpapatuloy ang transformasyon.